ng bagyo, mga kabandera. Okay? Alright. Kaya naman sa ating pagbabalik siguro, no, medyo ipagkakasya na natin yung mga dapat ipagkasya dahil para mag-giveaway tayo sa susunod na magpo-program mamaya pong alas 3 yan. Pero siyempre, maaga rin po tayo mag-e-end ng ating program since pilot pa lang naman po tayo. Ayan pagpasensyahan nyo na po ako kahit despite na merong technicalities na nangyari kanina in a few minutes, naayos naman din agad. Thank you Lord. Na-overcome ko, naipagpatuloy ko. Kaya nga may tinatawag tayong the show must go on. Okay, sa ating pagbabalik, ang ating Tip Talks. Ayan, ito yung pinakahihintay ninyo, ang Tip Talks, no? Pwede po kayong sumagot sa ating tanong ano ang paghahanda ng ang inyong ginagawa tuwing sasapit ang bagyo season, no? Bagamat nasa gitna pa rin tayo ng tag-ulan, no, ng rainy season at habagat season, abay ang gagawin niyo lang ay sumagot lamang, no? Pwede, no? Pwede nyo magkwentuhan po tayo. Welcome po kayo sa ating palatuntunang kwentuhan with yours truly, Kuya Bin Quijado po. Yan At ulitin ko lang po yung tanong portion o yung kwentanong Ayan. Ano po ang paghahanda ng inyong ginagawa tuwing sasapit ang typhoon season? Ayan, mag-comment lamang sa comment section ng ating Facebook Live. At babasahin ko po yan sa kabuuan ng ating palatuntunan at babalikan ko po kayo makalipas ang ilang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Stay tuned! Na balita at musika, ibandera mo. Radio Bandera. Hindi pa aawat, hindi pa titira, pumapailan lang ang pinakabagong tambayan at pinakikinggan. Radio Bandera. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Sa pagsikat ng araw, may ngiti ang isa't isa. May baong pag-ibig, may dalang sigla. Hindi ka nag-isa. Birthday man ni kuya o office merienda, hindi hadlang ang oras, san ka man ay malapit ka. Magsalo-salo na sa bawat kagat, may dalang alaala. Ang bawat Pilipino, tayo ay magsama-sama. Tara na't magkita-kita, halina't magsama-sama. Tawagin ang buong barkada at
Angel's Pizza. Abot sa langit ang ngiti, abot sa langit ang saya. Basta kasama ang pamilya at mag-Angel's Pizza. Angel's Pizza, the home of original creamy spinach pizza, ang pizza ng mga mababait. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo. And we're back. At muli po tayo nagbabalik. At muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunang kwentuhan with Kuya Bin pa rin. Ayan, dito pa rin niya sa inyong paboritong istasyon, ang Radyo Bandera Central Luzon 90.3 FM MHz, mga kababayan. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ang Tip Talks, bago 'yon. Atin mo nang pong pag-uusapan naman ang pinakabagong produkto ng Angel's Pizza, mga kababayan. Yes, Angel's Pizza lang naman. Oo. Yeah. Yan syempre ano ang bago sa kanilang menu? Yan. Pag sinabi kasi menu, kailangan bagong menu talaga. Na para naman babalik-balikan ito ng ating mga kababayan, ng ating mga kabandera. Alright. Ano ang pinakabago sa kanila? Ang pinakabagong Angel's Pizza's New Stromboli. Yeah. Inulit ko po, Stromboli. Ano nga ba? Craving something cheesy, meaty, and extra satisfying? Meet the new Stromboli from Angel's Pizza. Oh, naman. Siyempre, hindi naman pwedeng Stromboli lang yan kung walang different flavors, mga kababayan, no? Ano nga ba ang mga flavors na dapat nyong matikman sa naturang Stromboli na ito? Ang beef and bacon Stromboli, yeah. Ano ang ibig sabihin ng beef and bacon Stromboli? Loaded with savory beef, crispy bacon, and owie gozy cheese. Kumbaga, napakasarap na may keso. Sa mga cheesy lover, ito ang para sa inyo, ang beef and bacon Stromboli, loaded with savory beef, crispy bacon, and owie goey cheese. Naman. Next, we have all meat Stromboli, packed
with the delicious meaty goodness in every bite. O ito sa mga mahilig sa karne. Yung mga, siguro yung iba hindi mahilig sa cheese, no? Ito naman, mga mahilig sa karne dyan. Uy, mga karne. Ang laman ng ang nilalaman ng all meat stromboli with pack with the delicious meaty goodness in every bite. Oh, talagang lasap na lasap ninyo sa huling butil ang karne ng stromboli na ito, no? At ito pa, ang isa pa. Ang pinakabago nilang ito sa mga mahilig sa gulay. Ako mahilig ako sa gulay. Ano mga favorite kong gulay dito, no? Marami yan. Oo, okay? Ang favorite gulay ng sambayan ng Pilipino at mga sambayan ng kabandera dyan, ang creamy spinach stromboli. Stromboli lang naman. Ang creamy spinach. Ako gusto ko itong spinach na to eh. Pinapakuloy ito sa pagka inuulam. Sarap to sa mga sahog ng ulam. Lalo na yung kapag mainit, malabig yung panahon, no? Spinach ang hanap ng aking panlasa. Okay, ang creamy spinach stromboli na may creamy, cheesy, and flavorful for a delicious twist. Oh, di ba? Oh, may twist na, kumbaga, may spinach na, mayroon pang twist dyan na creamy para namang masarap ang stromboli ninyo sa huling kain o sa huling kagat. Sa huling kagat yan in every bite. Okay? Kaya naman mga kabandera at mga kababayan, subukan na ang cheese o yung Angel's Pizza's new stromboli for only 139 pesos only, at mabibili nyo po yan sa lahat ng mga branches ng Angel's Pizza sa inyong mga lugar mga kabandera. Kaya naman, ang stromboli ay perfect for merienda, snack time, or anytime cravings, no? Don't just roll with the usual and try the new stromboli for 139 pesos only. Get yours now at Angel's Pizza mga kabandera. Kaya naman bumili na at kumain at lasapin ang lasap ang flavorness ng Angel's Pizza's new stromboli mga kabandera. Okay? Okay, sa ating pagpapatuloy ng ating palatuntunan na, eto na, dumako na tayo sa pinakahuling bahagi ng ating mga palatuntunan mga kababayan, ang Tip Talks, kung saan pag-uusapan naman natin ang mga tips, no, na dapat nating malaman at dapat nating gawin, at siyempre naman dapat nating paghandaan tuwing sumasapit o sasapit ang mga bagyo sa ating bansa. Lalo na ngayon mga kabandera, nasa gitna pa rin tayo ng tag-ulan, kailangan mapagandaan po natin ito habang hindi pa gaano kalala ang sitwasyon mga kababayan. Okay, eto na. Number 1, suriin ang bahay kung may sira ang kisame, pinto o bintana at ipaayos ito kaagad. Kailangan ayusin ang mga dapat ayusin sa inyong mga tahanan mga kabandera. O, di ba? Ang unang-unang ninyong gawin i-check niyo na agad yung mga yung mga mayroong diferensya sa inyong mga bahay, gaya ng bubong, kung mayroong tulo or something na kailangan ng palitan o papalitan na, no? Kung meron namang mga tinatawag na parang yung pandikit sa yung pandikit sa butas ng yero, social ako hindi, charot lang po.
Pero hindi, kidding aside dyan ha, dapat ayusin na, ipaayos na agad yan ha. Para kapag dating ng isang bagyo, maging safe na safe po tayo mga kababayan ha. Ikalawa, itali ang mga bubong at iba pang mga maaaring liparin ng hangin. Isa pa sa dapat na pagandaan ng ating mga kababayan at mga kabandera, lalo na sa ilang parte o sa parte ng ating bahay, ang bubong. Kasi sa mga napapanood kong balita, alam niyo po ba yung mga napapanood natin mga latest na balita tungkol sa mga malalakas na bagyong nagdaan sa ating taon nung last 2024 ba yun o 2025? Yung nung mga bagyo na nagkasunod-sunod yung from letter J, K, L, M, N, O, P, yung mga ganon. Last year 2024 yun kung hindi ako nagkakamali Oo, no? Nilipad yung kanilang mga bahay, kawawa yung mga kababayan natin, kaya naman ito lesson learned sa atin to na dapat paayos na, check na, ipasuri na yung mga dapat ipasuri. Oo. At siyempre naman, gawin na dapat gawin para naman maging all set na, kumbaga ipaghahanda na lang, ayan na lang na duman ng bagyo, ipag-pray po natin kay Lord Jesus Christ, no, sa ating Panginoong Diyos na maging safe po tayo, safe ang ating mga kababayan, okay? Kaya naman dapat patibayin nyo ng mga dapat patibayin. Oo. Ito pa, putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. O isa pa yan ha. Isa pa yan. Ang mga puno kailangan kung alam niyo ng delikado na or mga dangerous, no, wag niyo na pong hayaang masira pa. O kumbaga, wag niyo nang hayaang makabinsala pa kayo kung hindi niyo pa ito papansinin. Kailangan putulin niyo na. Ay, alam niyo po ba, may bahagi ko lang ng mabilisan, no? Alam niyo po ba, merong akong na-cover na isang insidente na pagbagsak ng isang puno doon sa aming area, sa may bahagi ng Angeles City. Yes, sa kasagsagan ng malakas na ulan yan. Oo. Meron akong nakita doon, bumagsak. Oo, bumagsak yung puno. And then after that, merong may napinsalang isang tricycle doon Kasi yung, kung makikita nyo doon sa aking news item, o yung sa aking news article na mismong gawa ko at kinover ko ito, no, may mga kababayan tayong naging casualties. Mga naging casualties dyan. Oo, ha? At syempre naman, kailangan maging safe na po tayo. Huwag na tayong maging matigas ang ulo. Kasi kapag matigas ang ulo natin, wala rin mangyayari kapag hindi tayo nagiging maagap sa ganitong mga bagay. Oo. Dapat, huwag na tayong maging letter P at B, pabaya. Okay? Siyempre, ikatlo na ba ito? Yeah, ikaapat na, no? Okay, medyo nandirito na yung mga magpo-program, so bibilisan na natin ng very, very live. Ikalima o ikaapat, no? Tiyakin na kompleto ang inyong emergency bag at fully charge ang inyong mga phone at power bank. Siyempre, ano pa ba? Dapat well prepared kayo, no? Ng mga emergency bag. Guys, ano po ba yung laman ng inyong emergency go bag? Siyempre, isa-isay na lang natin to, no? Medyo malapit na rin tayong maubusan ng time para mag-giveaway tayo sa susunod ng program. Mamayang 3:00 po yan ng hapon, okay? Anyway, siyempre, ang basic lang naman, alam naman siguro natin to, no? Siyempre, ang importante, ang bag. Siyempre, anong paglalagyanan mo anong paglalagyanan mo ng laman kung wala kang kung wala kang paglalagyanan. Siyempre, ang emergency bag. Siyempre, ano ang laman noon, nasa loob? Siyempre, iilang perasong mga delata, malinis na tubig, or tinatawag nating bottled water, na sasapat to hanggang 3 to 4 days, no? Kailangan talaga pagkasain yan, lalo na kung kayo po ay mga kababayan nating nasa evacuation centers. Okay? Ano pa? Siyempre yung extra batteries, di baling maraming baterya, basta walang kulang. Sabi nga, naniniwala naman ako doon sa konting kasabihan nila di baling sobra, wag lang, di baling sobra, wag lang kulang. Alright? Gets nyo?
Yeah, sana gets nyo. Okay? Anyway, ano pa? Yes, syempre, ang portable radio, ayan. Ang portable radio ay may nauuso ngayon yung solar powered radio. Pwede rin yung gamitin nyo, pwede nyo rin siyang dalhin, no? Basta umaaraw, oo, syempre i-charge mo sa araw eh. Hindi mo naman pwede i-charge yan ng umuulan, eh di nabasa yun, sayang din, di man gagana. So mas better na magdala na rin kayo ng extra batteries na pang portable radio para naman stay updated sa mga balita araw-araw tungkol sa ganito mga balitang nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na ang mga bagyo. Ano pa, syempre, yung mga, siguro pagkakasay nyo na lang yung mga documents. Hindi po pwedeng walang documents yan. In case na kailangan nyo yung mga documents nyo, naka-sealed na yan sa mga folder, yung plastic envelope na safe na hindi mababasa. Syempre naman, yung inyong extra pocket money, pwede rin yun. Pwede kayong magdala ng extra money. Much better, no? In case na kailangan nyo talaga. Oo. Siyempre, importante dyan yung mga requirements ninyo, birth certificate, marriage contract, no? Siguro pwede rin dyan siguro pwedeng pumasok dyan yung yung titulo ng lupa kung ang bahay ninyo may titulo, much better, no? Para may katibayan na sa inyo talaga ang inyong kinatitirikan ng inyong tahanan. At siyempre naman, yung driver's license, hindi po pwedeng wala yan. Driver's license, lahat ng klase ng identification cards, no? Mapa national ID man yan, mapa voters ID man yan, mapa PhilHealth. Importante din po ang PhilHealth, mga kabandera. Okay? Sige. Ganun lang kasimple yan, ang basic na laman ng isang emergency go bag. At syempre, kasunod niyan, maging up to date or updated sa mga typhoon signal warnings, no? Yung tinatawag nating tropical cyclone wind signal numbers, no? Kung number 1, 2, 3, 4 or 5. Kailangan lumikas na kaagad sa mga evacuation center o ligtas na lugar na itinalaga ng mga pamahalang bayan o yung tinatawag nating local government units o yung LGUs natin, no? Sa amin, sa Pampanga, sa Angeles City, merong itinalagang evacuation center na para sa mga kababayan natin na kung kinakailangan lumikas, no? Yung meaning evacuation center, kung hindi ako nakakamali, no, mga kabalen kung makiramdam kining oras ay ni, no? O nung tama ya po ba itang sasabihan kong evacuation center? Tama po ba 'yon? Oo. Meron diyan inassign ng Angeles City Local Government Unit na ang evacuation center ay para sa lahat ng mga kababayan nating lilikas. Kasi ito ang pinakamainam na gawin ng mga kabandera natin na lumikas sa mga itinalaga. Sabi ko nga kanina, no, na binanggit ko na itinalagang evacuation centers ng ating gobyerno, local government o tinatawag nating LGUs. Siyempre, susunod naman, kung madalas mabaha sa lugar, itaas ang mga gamit na maaaring abutan o maabutan ng tubig baha. Kasi ito ba ang dapat gawin ng mga kababayan nating na mga nasa low-lying areas, lalo na sa ilang parte. Oy guys pasadaan ko lang may mga ilang parte dito sa Bulacan. Kanina, bago habang papunta ko ng radio station, dito sa station, may mga balita rin ako napanood o nakita sa Facebook na hindi pa rin passable yung daanan sa may gawing CTCP, no, sa may Santa Monica, Barangay Santa Monica, San Simon, Pampanga. Samantala sa iba naman, sa Apalit, Pampanga, may mga areas din doon na mabaha. Oo, mabaha. Kaya naman lumikas na po kayo at wag na po tayong maging matigas ang ulo kapag pinalilikas na tayo ng ating mayor natin, ng mga mayor ninyo dyan sa inyong mga local government jurisdictions, no? Lumikas na Oo. Lumikas na, no? So, siyempre, kailangan nating gawin ang mga dapat gawin. Siyempre,
ipaliwanag din sa mga kabataan ang paano mag-ingat at paghahanda upang hindi sila maging takot sa ganitong klase ng kalamidad, mga kabandera. At siyempre, panghuli, eto na, medyo mabilis na tayo ng konti, mabilis na tayo. Pero siyempre, as na nakikita na ako ng aking director, bibilisan na natin. Ang panghuli ay kapag humina ng hagupit na bagyo, make sure na safe ang kapamilya. Kailangan unang gawin ay i-check kung okay pa sila at kailangan lumikas na agad sa sa tamang kalagyanan o kalalagyan. At siyempre, makinig sa balita, tiyaking ligtas na sa labas. Gaya ng aking binanggit kanina, always be updated sa mga balita, lalo na before, during, and after humagupit ang isang bagyo. Kapag nag-evacuate na, lumikas na agad, tiyaking safe na safe kayo. At siyempre, after ng bagyo, ipasuri na ang mga linya na kuryente kung pwede pa ba siyang gawin, o hindi dahil nga baka ito ay mag-cause ng kumbaga yung tinatawag nating electrical shock, grounded, makuryente, as in. At syempre, yan kailangan maging safe ang inyong mga bahay before, during, and after ng bagyo. At yan ang tip talks kung saan ay binahagi ko po sa inyo ang tips na dapat nating malaman, maintindihan at magamit din sa pang-araw-araw ng buhay, mga kababayan, mga kabandera. Mabilis to mabilis lang tayo. Bagamat pilot pa lang po ito, nagpapasalamat po ko sa ating mga kababayan, mga kabandera nga tumutok sa ating palatuntunan mula alas 2:30 hanggang alauna 30 hanggang alas 3, no? Mga boss, mga kabandera. At dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan sa oras na ito, mga kabandera, na alas 2:47 ng hapon. Naway may napulot kayong aral tungkol sa ating pinag-usamang pagsa sa pagiging handa ni Juan sa panahon ng tag-ulan at typhoon season. Sa ngalan ng bumubuo ng himpilang ito sa pangungunahan o pinangungunahan ng ating station manager na si Sir Christian Bagay, at siyempre sa ating sa chief technical naman natin si Miss Jerlyn Sulat. Ako po ang inyong nakasama sa palatuntunan Kwentuhan with Kuya Bin. Kuya Bin lang naman para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs. Ito po ang Radyo Bandera Central Luzon 90.3 FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita at musika, i-bandera mo. See you soon. Magkita-kita tayo muli sa susunod. Bye!